Ang salamin sa ibabaw ng mahabang mesa sa gitna ng boardroom ng De Alva Holdings ay sumasalamin sa isang imahe ng kapangyarihan. 20 miyembro ng lupon, lahat ay nakasuot ng mamahaling damit, ang nakaupo ng tuwid, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa nag-iisang lalaki sa dulo ng mesa, si Marco De Alva. Sa edad na 32, si Marco ang hari sa kanyang bakal at salaming kaharian. Bawat galaw niya ay sinusukat, bawat salita ay may bigat. The projections for the third quarter are promising, panimula ni Marco. Ang kanyang boses ay kalmado at may otoridad, bumabalandra sa tahimik na silid. Our acquisitions in Cebu have yielded an initial return of 12%, exceeding our initial target of 9%. This proves that our aggressive expansion strategy is. Isang mahinang pag-vibrate mula sa kanyang bulsa ang pumutol sa kanyang sasabihin. Hindi niya ito pinansin. Walang sinuman ang tumatawag sa kanyang personal na cellphone sa oras ng board meeting. Maliban sa isa. Nagpatuloy siya, the next phase involves developing the Laguna Technopark. I want all feasibility studies on the desk given Monday. Muling umugong ang cellphone, mas desperado sa pagkakataong ito. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Marco, isang pamilyar na takot na mas matindi pa kaysa sa pagbagsak ng stock market. Ito ang takot ng isang ama. Iisang tao lang ang may lakas ng loob na guluhin siya ng ganito. Si Lina, ang yaya ng kanyang anak. Agad na tumayo si Marco, ang kanyang silya ay gumawa ng marahas na tunog sa sahig. Meeting adjourned, anunsyo niya, walang anumang paliwanag. Naiwan ang mga miyembro ng lupon sa pagtataka, ang kanilang mga bibig ay bahagyang nakaawang. Ngunit walang nangahas na magtanong. Ang hari ay umalis na sa kanyang trono. Sa paglabas niya ng silid, sinagot niya ang tawag. Lina, anong nangyayari? Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig, nagpapanik. Sir Marco. Sir, si Sir Leo po, nagwawala po siya. Hindi po namin mapatahan. Isinasakit niya po ang sarili niya, sir. Umuumpog po siya sa pader. Bawat salita ay tila isang suntok sa sikmura ni Marco. Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Papunta na ako, sabi niya, at ang boses na kayang magpatumba ng mga korporasyon ay basag na ngayon sa pag-aalala. Leo. Anak. Ang biyahe mula sa Bonifacio Global City patungo sa kanilang mansyon sa Forbes Park ay tila isang walang hanggang bangungot. Ang karaniwang traffic sa EDSA ay parang isang personal na parusa mula sa tadhana. Bawat busina ng sasakyan, bawat segundong paghinto, ay nagpapalala sa apoy ng pagkabalisa sa kanyang puso. Napahawak siya ng mahigpit sa manibela, ang kanyang mga ugat ay lumilitaw. Sa harap ng mundo, siya si Marco De Alva, ang henyo sa negosyo, ang lalaking hindi matinag. Ngunit sa loob ng kotseng ito, siya ay isang ama lamang, isang amang natatakot at walang magawa. Kasalanan ko ito, bulong ng isang tinig sa kanyang isipan. Nangako akong palagi akong nandyan para sa kanya. Nangako ako. At sa gitna ng takot na iyon, isang multo mula sa nakaraan ang muling nagpakita. Isang anino na palagi niyang sinusubukang ibaon sa limot, ngunit laging bumabalik sa mga panahong tulad nito, kung kailan siya pinakamahina. Ang anino ng isang babaeng dapat sana ay nasa tabi niya ngayon, kahati niya sa bigat ng pagiging magulang. Isang 7 taong sugat ang muling kumirot sa kanyang dibdib. Ang sakit ng pag-iwan. Ang hapdi ng pagtataksil. Ang alaala ng babaeng hindi lang tumalikod sa kanya, kundi pati na rin sa bunga ng kanilang pagmamahalan. O iyon ang pinaniniwalaan niya. Ang kwentong isinalaysay sa kanya, ang kwentong pinili niyang paniwalaan dahil mas madaling harapin ang galit kaysa sa sakit. Kung nasaan ka man ngayon, isip niya, ang kanyang panga ay nagtiim, sana masaya ka sa pera mo. Ang pait ay gumuhit sa kanyang mga labi. Ngunit sa ilalim ng galit na iyon, mayroong isang bagay na mas malalim, isang pananabik, isang paghahanap sa isang mukha sa gitna ng kanyang mga bangungot. Pagdating niya sa malawak na tarangkahan ng mansyon, sinalubong siya ng mga gwardiya. Ang kanyang sasakyan ay humarurot papasok sa driveway, huminto ito ng biglaan sa harap ng malaking pinto. Bago pa man makalapit ang driver, bumaba na si Marco at tumakbo papasok ng bahay. Ang marangyang foyer na karaniwang tahimik at solemn ay puno ngayon ng tensyon. Ang mga kasambahay ay nakatayo sa isang sulok, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala.
At mula sa itaas, sa ikalawang palapag, narinig niya ito, ang mga sigaw at iyak na tumutusok sa kanyang puso. Ang tunog ng paghihirap ng kanyang anak. Tinahak niya ang hagdanan, 2 baitang sa bawat hakbang. Ang silid ni Leo ay nasa dulo ng pasilyo. Ang pinto ay bahagyang bukas. Pumasok siya at ang kanyang nakita ay halos dumurog sa kanya. Si Leo, ang kanyang 7 taong gulang na anghel, ay nasa isang sulok. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mga tainga, at paulit-ulit niyang inuumpog ang kanyang ulo sa pader na may unan. Si Lina, ang yaya, ay umiiyak sa di kalayuan, takot na lumapit. Sir, sinubukan ko po ang lahat. Sabi ni Lina, ang kanyang boses ay nanginginig. Lumabas muna kayo, utos ni Marco, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses, para hindi ilalong matakot si Leo. Nang sila na lang dalawa ang naiwan, dahan-dahang lumapit si Marco. Umupo siya sa sahig, ilang talampakan ang layo mula sa kanyang anak. Hindi siya nagsalita. Alam niyang ang anumang ingay ay maaaring lalong magpalala sa sitwasyon. Leo, bulong niya, ang kanyang boses ay malambing at puno ng sakit. Anak, nandito na si Daddy. Okay na. Ligtas ka. Tumingin sa kanya si Leo, ngunit ang mga mata nito ay blanko, tila tumitingin sa isang bagay na hindi nakikita ni Marco. Ang mga mata ng kanyang anak, ang bintana sa isang mundong hindi niya lubos maunawaan. Ang autism spectrum disorder ni Leo ay isang kalaban na hindi kayang talunin ng pera o kapangyarihan ni Marco. Sinubukan niyang abutin ang paboritong laro ang robot ni Leo. Tingnan mo, anak. Si Voltes nandito siya. Ngunit si Leo ay sumigaw lang lalo, mas malakas, mas puno ng sakit. Napayuko si Marco, ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa kabiguan. Narito siya, ang hihi ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa, isang lalaking kinatatakutan at iginagalang. Ngunit sa harap ng kanyang sariling anak, siya ay walang silbi. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay isang laso na dahan-dahang pumatay sa kanyang espiritu. Anong klaseng ama ako? Isang ama na hindi kayang aluin ang sarili niyang anak. Sa gitna ng kanyang desperasyon, muling tumunog ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito, ang pangalan ng kanyang executive assistant, si David, ang lumitaw sa screen. Balak sana niyang huwag pansinin ito, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na sagutin. Sir, sorry to disturb you, sabi ni David, professional gaya ng dati. Nakarating po sa akin ang sitwasyon. I took the liberty of contacting a specialist. Sir, she's considered the best developmental pediatrician in the country, specializing in children on the spectrum. Available po siya. In fact, she can be there in 30 minutes. Isang sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Marco. Sino siya? Sigurado ka bang magaling siya? Alve Reyes po, sir, sagot ni David. Her track record is impeccable. Marami na po siyang natulungang pamilya. According to her clinic, she just finished meeting nearby. She's on her way. Hindi na naisip ni Marco ang pangalan. Ang tanging narinig niya ay the bestie at the on her way. Iyon lang ang mahalaga. Good. Sabihin mo sa gwardiya na papasukin siya. I need her now. Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya muli kay Leo na ngayon ay humihikbi na lang, ang kanyang enerhiya ay paubos na. Naghintay si Marco. Bawat minuto ay tila isang oras. Nagdasal siya sa isang Diyos na matagal na niyang kinalimutan, humihingi ng tulong ng isang himala. Makalipas ang kalahating oras, isang malutong na tunog ang umalinggaw sa buong mansyon. Ang doorbell. Huminga ng malalim si Marco. Tumayo siya, inayos ang kanyang damit, at sinubukang isuot muli ang maskara ng isang kalmadong kliyente. Ito na ang himalang hinihintay niya. Manatili ka lang dyan, anak, bulong niya kay Leo. Babalik si Daddy. Naglakad siya pababa ng hagdanan, ang kanyang mga hakbang ay mabibigat sa pag-asa at pagod. Habang papalapit siya sa pinto, inihanda niya ang kanyang sarili. Marahil ay isa itong matandang doktor, may salamin at may mahinahong ngiti. Isang taong magdadala ng kapayapaan sa magulo nilang mundo. Binuksan niya ang malaking pinto na gawa sa Nara. At ang mundo ni Marco de Alva ay tumigil sa pag-ikot. Ang ulan sa labas ay nagsimulang bumuhos, ngunit hindi niya ito narinig.
Ang lahat ng tunog ay naglaho. Ang lahat ng kulay ay nawala, maliban sa mga kulay ng babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Hindi ito isang matandang doktor. Ito ay siya. 7 taon na ang lumipas, ngunit walang nagbago. Ang kanyang buhok, itim at alon-alon, ay bahagyang basa dahil sa ambon. Ang kanyang mga mata, hugis almendras, ay naglalaman pa rin ang parehong lalim na minsang naging kanlungan ni Marco. Ang maliit na nunal sa itaas ng kanyang kanang labi, isang detalyeng hinahalikan niya noon gabi-gabi. Nakatayo siya roon, may dalang isang itim na leather bag, nakasuot ng simpleng puting blusa at itim na slacks. Mukha siyang mas matanda, mas seryoso, ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, siya pa rin ang babaeng kumumpleto at dumurog sa kanyang pagkatao. Althea. Ang pangalan ay sumabog sa kanyang isipan na parang isang bomba. Ang pagkabigla ay unang dumating, isang malamig, nakakaparalisang alon. Paanong? Bakit? Pagkatapos, ang pagkabigla ay napalitan ng isang bagay na mas mainit, mas marahas. Galit. Isang nag-aalab na galit na nagsimula sa kanyang sikmura at mabilis na umakyat sa kanyang lalamunan. Ang lahat ng sakit, lahat ng gabi ng kalungkutan, lahat ng tanong na walang sagot, lahat ay bumalik sa isang iglap. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Althea habang nakikilala rin siya nito. Ang propesyonal na ngiti nito ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagkalito, at pagkatapos ay ng purong pagkabigla. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka. Marco, ang pangalan niya ay isang hininga lamang mula sa mga labi nito. Ngunit para kay Marco, ang tunog ng kanyang pangalan mula sa babaeng iyon ay isang insulto. Isang sampal sa kanyang mukha. Ang hari ay muling umupo sa kanyang trono. Ang maskara ng sihi, na gawa sa yelo at bakal, ay bumalik sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng takot ng isang ama, ay ngayoy madilim at walang emosyon. Tinitigan niya ito, mula ulo hanggang paa, na para bang isa itong dumi na hindi sinasadyang napadpad sa kanyang pintuan. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay walang anumang bakas ng init o pamilyaridad. Ito ay malamig, matigas, at puno ng 7 taong halaga ng puot. Ang tanong ay binitiwan na parang isang matalim na piraso ng yelo, tumama sa kanya ng walang babala at nag-iwan ng sugat na hindi nakikita. Anong ginagawa mo rito? Si Marco. Nakatayo sa kanyang harapan, mas matangkad, mas malapad ang balikat, at may aurang mas malamig pa kaysa sa pinakamatinding taglamig. Nawala na ang binatang may mga matang puno ng pangarap at pangako. Ang kahalili nito ay isang lalaking binuo ng galit at bakal, isang haring nakatingin sa kanya na para bang isa siyang pulubing naligaw sa tarangkahan ng kanyang palasyo. Ang pangalan niya ay namutawi sa kanyang mga labi na parang isang hininga, Marco. Isang tanong, isang pagkilala, isang daing ng isang pusong biglang naalala kung paano masaktan. Para sa isang saglit, nalunod si Althea sa agos ng nakaraan. Ang mga tawa sa ilalim ng puno ng mangga sa lumang bahay ng kanyang lola. Ang init ng mga kamay nito sa kanyang baywang habang sumasayaw sila sa isang kantang sila lang ang nakakarinig. Ang lasa ng mga halik nitong nangangako ng habang buhay. At pagkatapos ang sakit. Ang madilim na silid sa isang maliit na klinika. Ang mga salita ng ina nito, si Doña Elvira, na kasing tulis ng bubog, nagkaproblema sa pagbubuntis mo, Althea. Wala na ang bata. At si Marco gusto na niyang tapusin ang lahat. Tanggapin mo na lang ito at magsimula ka ulit. Ang sobrang puno ng pera na tila kabayaran sa kanyang nawalang anak at nawasak na puso. Ang lahat ng iyon ay bumalik sa isang iglap. Isang 7 taong kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib, sariwa na para bang kahapon lang nangyari. Ngunit hindi siya narito para sa nakaraan. Mayroon siyang tungkulin. Huminga siya ng malalim, hinugot ang lakas mula sa kanyang propesyon, ang tanging bagay na bumuo sa kanya muli mula sa pagkakawasak. Itinuwid niya ang kanyang likod. Itinaas niya ang kanyang baba. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng gulat at sakit, ay naging kalmado at nakapokus. Magandang gabi, formal niyang sagot, ang kanyang boses ay matatag, taliwas sa nagangalit na bagyo sa kanyang kalooban. Ako si Iya Althea Reyes. Ipinadala ako rito ng aking klinika para sa isang pasyente. Isang batang nagangalang Leonardo de Alva. Nakita niya ang pagdududa sa mga mata ni Marco na mabilis na napalitan ng panunuya. Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Althea Reyes,
Inulit nito ang kanyang pangalan na para bang isang masamang biro. What coincidence? O baka naman hindi? Sabihin mo sa akin, magkano ang ibinayad sa'yo para isagawa ang coincidence na ito? Muling tumama ang kirot, ngunit hindi niya ito ipinahahalata. Wala akong ideya na ikaw ang ama ng pasyente, Dimith de Alva. Ang trabaho ko ay tumulong sa mga batang nangangailangan. Kung hindi ka komportable, maaari akong umalis at magpadala ng ibang espesyalista. Handa na siyang tumalikod. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na tumakbo palayo sa lalaking ito na muling nagbukas ng mga sugat na akala niya ay naghilom na. Ngunit bago pa man siya makahakbang, isang nakakabinging sigaw ang narinig niya mula sa itaas. Isang sigaw ng isang bata. Isang sigaw na puno ng paghihirap. Lahat ng personal na sakit ay biglang naglaho. Napalitan nito ng isang agarang pangangailangan, ang instinct ng isang doktor. Tumingin siya kay Marco at sa pagkakataong ito, wala nang bakas ng nakaraan sa kanyang mga mata. Tanging propesyonal na determinasyon. Ang anak mo ang nangangailangan sa akin ngayon, hindi ikaw, sabi niya, ang kanyang boses ay may diin. Dalhin mo ako sa kanya. Nag-aalangan si Marco, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang digmaan sa pagitan ng pagmamataas at pag-aalala ng isang ama. Ngunit muling sumigaw ang bata at ang pagmamataas ay natalo. Tumalikod si Marco nang walang salita at nagsimulang umakyat sa malawak na hagdanan. Sumunod si Althea, ang tunog ng kanyang mga takong ay umalinggaw sa malaking espasyo, isang anunsyo ng kanyang pagdating sa isang buhay na matagal na niyang iniwan. Pagpasok nila sa silid, isang eksena ng kontroladong kaguluhan ang sumalubong sa kanya. Isang maliit na batang lalaki ang nasa sulok, nanginginig, paulit-ulit na ibinabangga ang ulo sa dingding. Si Marco ay nanigas sa pintuan, ang kanyang mukha ay isang maskara ng kawalan ng pag-asa. Ngunit ang nakita ni Althea ay hindi ang anak ni Marco. Nakita niya ang isang pasyente. Isang batang nakakulong sa sarili niyang mundo, humihingi ng tulong sa paraang siya lang ang nakakaalam. Maaari mo ba akong iwanan sandali kasama siya? Hiling ni Althea, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa bata. Hindi ko siya iiwan, mabilis na sagot ni Marco. Hindi ko sinabing iwanan mo siya, paglilinaw ni Althea, hindi tumitingin dito. Ang sabi ko, iwanan mo ako kasama siya. Manatili ka sa may pinto. Huwag kang gagawa ng anumang ingay. Huwag kang gagalaw. Maging bahagi ka lang ng Webles. Ang kanyang tono ay hindi isang pakiusap kundi isang utos. Nagulat si Marco, ngunit tumango ito at sumandal sa hamba ng pinto, isang tahimik na bantay. Dahan-dahang pumasok si Althea sa silid. Hindi siya dumiretso sa bata. Sa halip, umupo siya sa sahig sa gitna ng silid, malayo kay Leo, ginagawa ang sarili na maliit at hindi isang banta. Inilapag niya ang kanyang bag sa tabi niya. Hindi siya nagsalita. Nakikiramdam lang siya sa enerhiya ng silid. Ang takot, ang pagkabalisa, ang labis na sensory input na nagpapahirap sa bata. Pagkaraan ng ilang minuto ng katahimikan, nagsimula siyang humimig. Isang simpleng himig na walang salita, malambing at paulit-ulit, na tila alon na dahan-dahang humahampas sa dalampasigan. Ito ang key sa ugwe ng duyan, isang kantang kinagisnan ng lahat, isang himig ng kaligtasan at pagmamahal ng isang ina. Hindi niya tiningnan si Leo. Ang kanyang mga mata ay nakapokus sa isang punto sa sahig sa kanyang harapan. Ngunit ang kanyang buong kamalayan ay nasa bata. Naramdaman niya ang unti-unting pagbabago sa hangin. Ang marahas na pag-umpog ni Leo sa pader ay nagsimulang humina, ang ritmo nito ay bumagal, tila sumasabay sa mabagal na himig na kanyang nililikha. Ilang sandali pa, tuluyan itong tumigil. Nananatiling nakatakip ang mga kamay ni Leo sa kanyang tainga, ngunit ang kanyang katawan ay hindi na nanginginig. Nanatili siyang nakasulok, ngunit ang tensyon sa kanyang maliliit na balikat ay bahagyang nabawasan. Ramdam ni Althea ang bigat ng titig ni Marco sa kanyang likuran, isang titig na puno ng pagtataka at pagdududa. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mundo sa sandaling iyon ay umiikot lamang sa batang nasa sulok. Dahan-dahan, binuksan ni Althea ang kanyang bag mula roon ay kinuha niya ang isang maliit, makinis na bato, kulay abo at perpekto ang pagkakabilog, nakasya sa kanyang palad. Isa ito sa kanyang mga tools, isang simpleng bagay na nagbibigay ng kakaibang pakiramdam, isang bagay na maaaring pagtuunan ng pansin ng isang batang mailabis na sensory input. Hindi niya ito inialok,
Inilagay niya lang ito sa sahig sa kanyang harapan at nagsimulang paikutin ito gamit ang kanyang hintuturo. Paikot-ikot. Ang simpleng paggalaw ay hipnotiko. Mula sa gilid ng kanyang mata, nakita niyang sumilip si Leo sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang mga mata ng bata, na kanina'y puno ng takot, ay napuno ngayon ng pag-usisa. Nakatingin ito sa umiikot na bato. Nagpatuloy si Althea sa paghimig at pagpapaikot ng bato. 5 minuto. 10 minuto. Ang oras ay tila nawala ng kahulugan. Sa wakas, dahan-dahang ibinaba ni Leo ang kanyang mga kamay mula sa kanyang mga tainga. Dahan-dahan, gumapang siya palayo sa sulok, palapit sa gitna ng silid. Huminto siya ilang talampakan mula kay Althea. Ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin sa bato. Isang maliit, halos hindi maririnig na hikbi ang kumawala sa bata. Ang huling labi ng kanyang meltdown. Sa sandaling iyon, tumigil si Althea sa paghimig. Tiningnan niya si Leo sa unang pagkakataon, direkta sa mga mata, at mumiti, isang ngiting totoo, walang halong pagkukunwari. Isang ngiting nagsasabing, nakikita kita. Naiintindihan kita. Ligtas ka. Iniusod niya ang bato palapit sa bata nang hindi nagsasalita. Tinitigan ito ni Leo, pagkatapos ay tumingin sa kanya, at pagkatapos ay sa bato muli. At sa isang kilos na nagpabilis ng tibok ng puso ni Althea, iniabot ni Leo ang kanyang kamay at hinawakan ang bato. Sa may pintuan, narinig ni Althea ang isang malalim na paghinga mula kay Marco. Ang tunog ng isang amang nakasaksi ng isang maliit na himala. Nang sa wakas ay bumagsak ang mga mata ni Leo dahil sa pagod at nakatulog ito sa malambot na carpet, saka lang tumayo si Althea. Dahan-dahan niyang binuhat ang bata, ang kanyang katawan ay magaan sa kanyang mga braso, at inihiga ito sa kama. Kinumutan niya ito at hinaplos ang buhok nito ng may pag-iingat. Paglabas niya ng silid, naghihintay si Marco. Ang galit sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagay na mas komplikado, isang pinaghalong pagkamangha, pagkalito, at ang dati pa ring pagkamuhi. Sumunod ka sa akin, sabi nito at tumalikod. Dinala siya ni Marco sa kanyang study, isang silid na sumasalamin sa kung sino siya ngayon. Madilim na kahoy, leather, bakal, at isang malawak na bintanang salamin na tanaw ang kumikinang ng mga ilaw ng lungsod. Umupo ito sa likod ng isang malaking mesa, ang kanyang trono. Inilapag nito ang isang folder sa ibabaw ng mesa at itinulak ito palapit sa kanya. Isang kontrata, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay muling naging malamig at pangnegosyo. Naglalaman iyan ng mga tuntunin ng iyong pagtatrabaho dito. Standard Non-Disclosure Agreement. Professional Boundaries. Ang lahat ng komunikasyon ay dapat dumaan sa aking assistant. Walang personal na interaksyon sa labas ng mga sesyon ng therapy. Kinuha ni Althea ang folder at binuksan ito. Ang bawat sugnay, bawat artikulo, ay isang pader na itinatayo ni Marco sa pagitan nila. Isang legal na dokumento na nagsasabing, isa kang empleyado. Wala nang iba. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot, ngunit itinago niya ito sa likod ng isang propesyonal na maskara. Binasa niya ang bawat salita, tinitiyak na naiintindihan niya ang mga limitasyong ipinapataw sa kanya. Pagkatapos, kinuha niya ang pluma mula sa mesa. May isa akong kondisyon, sabi niya, habang nakatingin sa mga mata ni Marco. Ang kapakanan ni Leo ang palaging mauuna. Kung mayroon man sa kontratang ito na makakasama sa kanyang pag-unlad, hindi ako mag-aatubiling labagin ito. Isang saglit na katahimikan. Nakita ni Althea ang pagkilala sa sinabi niya sa mga mata ni Marco bago ito muling natabunan ng yelo. Tumango ito ng isang beses. Pinirmahan ni Althea ang kontrata. Ang kanyang pirma ay matatag at malinaw. Ito ang kanyang pangako, hindi kay Marco, kundi sa batang natutulog sa itaas. Nang tumayo siya para umalis, isang boses na matagal na niyang hindi naririnig, isang boses mula sa kanyang mga bangungot, ang pumuno sa silid. Marco, iho. Bakit gising ka pa? Mula sa pintuan, pumasok si Doña Elvira de Alva. Ang kanyang tindig ay kasing elegante pa rin ang dati, nakasuot ng isang silk na damit pambahay, ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos kahit sa gabi. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ngunit ang kanyang ngiti, tulad ng dati, ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Huminto ang paghinga ni Althea. Ang babaeng sumira sa kanyang buhay ay nakatayo ilang talampakan lamang ang layo. Ina, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay bahagyang lumambot.
This is Zeri Reyes. She's Leo's new therapist. Ang mga mata ni Doña Elvira ay lumipat kay Althea. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa na maihalong pagkamangha at pagkutya. Oh! Isang doktor, sabi nito, ang diin sa salitang doktor, ay malinaw na isang insulto. Nagagalak akong malaman na sa wakas ay nakahanap ka ng isang kwalipikadong tao, iho. Tumingin si Doña Elvira kay Marco, ngunit ang kanyang mga salita ay para kay Althea. Napakahusay talaga ng aking anak. Palagi niyang pinipili ang pinakamagaling. Naramdaman ni Althea ang lason sa bawat salita. Gusto niyang sumagot, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Tumango lang siya ng bahagya. Ma'am, aalis na po ako. Naman, Hisha, sabi ni Doña Elvira, ang kanyang ngiti ay lumapad. Gabi na. Baka may naghihintay pa sayo. Tumalikod si Althea at nagsimulang maglakad palabas. Halos makalabas na siya ng study nang magsalita si Marco. Ina, ihahatid ko lang si Iki Reyes sa pinto. Sa saglit na iyon, habang si Marco ay nakatalikod at naglalakad palapit sa kanya, mabilis na humakbang si Doña Elvira. Huminto ito sa tabi mismo ni Althea. Ang pabango nito ay nakakasulasok. Nang walang nakatingin, bumulong ito, ang kanyang boses ay tila huni ng isang ahas, sapat lang para marinig ni Althea. Hindi pa ba sapat ang perang ibinigay ko sa'yo noon? Bumalik ka pa para sa ano? Ang mga salita ng kanyang ina ay isang lason na bumubulong sa hangin. Hindi niya ito narinig ng direkta, ngunit naramdaman niya ang epekto nito. Nakita niya ang halos hindi mapansing panginginig sa mga balikat ni Althea, bago ito muling nagsuot ng maskara ng kalmadong profesionalismo. Nakita niya ang panandaliang pagdilim ng mga mata nito bago ito mag-angat ng tingin sa kanya, na para bang walang nangyari. Salamat, Dimith de Alva. Magkita na lang tayo bukas, sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay perpektong kontrolado. Pinanood niya itong maglakad palayo, ang kanyang tuwid na likod ay isang testamento sa isang lakas na hindi niya maintindihan. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto, hinarap niya ang kanyang ina. Ina, ano ang sinabi ninyo sa kanya? Tanong niya, isang pahiwatig ng iritasyon sa kanyang tono. Umiti lang si Doña Elvira, isang ngiting puno ng peking inosente. Wala, iho. Binabati ko lang siya sa kanyang trabaho. Kailangan mong aminin, kahit papaano ay may silbi pala ang babaeng iyon. Hindi na sumagot si Marco. Alam niyang walang saysay na makipagtalo. Sa loob ng 7 taon, ang kanyang ina ang naging kanyang sandigan, ang tanging taong nakaintindi sa bigat ng kanyang mga responsibilidad at sa sakit ng kanyang nakaraan. Ang questionin ito ngayon ay parang pagtataksil. Kaya't pinili niyang manahimik, tulad ng lagi niyang ginagawa. Ang sumunod na mga linggo ay lumipas sa isang kakaibang routine. Sa umaga, si Marco ay ang hari ng De Alva Holdings. Sa hapon, pag-uwi niya, siya ay isang tahimik na manonood sa sarili niyang bahay. Araw-araw, darating si Althea sa eksaktong 3:00 ng hapon at aalis sa eksaktong 5:00. Sinusunod niya ang kontrata ng walang palya. Ang kanilang mga pag-uusap ay limitado sa pag-unlad ni Leo, laging formal, laging may distansya. Ngunit habang pinagmamasdan niya sila, isang bagay sa loob ni Marco ang unti-unting nagbabago. Ang matigas na yelo sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magpakita ng mga bitak. Isang hapon, nakita niya sila sa therapy room, isang silid na dati puno ng mga mamahaling laruan na hindi pinapansin ni Leo, ngunit ngayon ay puno ng mga simpleng bagay, mga bloke ng kahoy, buhangin, at mga garapo ng pintura. Nakaupo sila sa sahig, magkaharap, nagpipinta gamit ang kanilang mga daliri. Hindi nagsasalita si Althea. Hindi niya pinipilit si Leo. Nakikipaglaro lang siya sa mga kulay, gumagawa ng mga bilog at linya sa papel. Pagkaraan ng ilang sandali, isinausaw din ni Leo ang kanyang maliit na daliri sa asul na pintura. At sa papel, sa tabi ng mga gawa ni Althea, gumawa siya ng isang hindi perpektong bilog. Iyon ang unang pagkakataon na kusang loob na gumuhit si Leo. Nakatayo si Marco sa may pintuan, nakatago sa dilim, at naramdaman niya ang isang mainit na bagay na kumalat sa kanyang dibdib. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Ang pakiramdam na iyon ay isang dayuhan sa kanya, isang bisitang hindi niya inaasahan. At ang mas nakakabagabag ay ang katotohanang si Althea ang nagdala nito sa kanyang tahanan.
Ang babaeng sinumpa niyang kamumuhian habang buhay ang siyang nagbibigay ng liwanag sa madilim na mundo ng kanyang anak. Ang kabalintunaan ay isang mapait na tableta na pilit niyang nilulunok araw-araw. Naging mas madalas ang mga ganitong eksena. Isang gabi, sa hapagkainan, isang himala ang naganap. Karaniwan, ang hapunan ay isang labanan, isang maingay na pagtatangka na pakainin si Leo, na madalas na uuwi sa pag-iyak at pagwawala. Ngunit sa gabing iyon, sa presensya ni Althea, umupo si Leo sa kanyang silya ng higit sa 10 minuto. Kinuha niya ang kanyang kutsara. At sa tulong ng banayad na paggabay ni Althea, sumubo siya ng kanin ng mag-isa. Ang karaniwang magulong hapunan ay napalitan ng isang marupok na katahimikan na binasag lamang ng mahinang tunog ng mga kubyertos. Nakaupo si Marco sa dulo ng mesa, pinapanood ang dalawa. Tila sila ay nasa sarili nilang mundo. Hindi sila nag-uusap, ngunit mayroon silang komunikasyong hindi nangangailangan ng salita. Napahigpit ang hawak ni Marco sa kanyang baso. Nararamdaman niya na parang isa siyang estranghero sa sarili niyang bahay, isang manonood sa isang pamilyar, ngunit banyagang eksena. Isang hapon, habang naglalaro sina Althea at Leo sa hardin, aksidenteng natapunan ni Leo ng juwis ang kanyang damit. Agad na lumapit si Althea, dala ang isang maliit na tuwalya at isang pamalit na damit. Okay lang yan, Leo, malambing niyang sabi. Aksidente lang. Palitan natin, ha? Pinapanood sila ni Marco mula sa bintana ng kanyang study. Nakita niya kung paano hinubad ni Althea ang basang damit ni Leo. At doon, sa ilalim ng sinag ng hapon, nakita niya itong natigilan. Ang kamay ni Althea ay huminto sa ere, ilang pulgada lamang mula sa balikat ng bata. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa isang partikular na lugar sa balat ni Leo. Nakita ni Marco ang pagkunot ng noo nito, isang ekspresyon ng matinding pagkalito, na para bang may sinusubukang alalahanin mula sa isang malayong panaginip o isang nakalimutang larawan. May isang maliit, halos hindi makitang marka sa balat ni Leo, isang birthmark na kasing laki lang ng dulo ng isang lapis, hugis gasuklay na buwan. Nakita ni Marco kung paano marahang hinaplos ni Althea ang markang iyon gamit ang kanyang hinlalaki, ang kanyang paghipo ay puno ng kakaibang pag-aalala. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka. Hindi napigilan ni Marco ang sarili. Binuksan niya ang pinto ng study na nakakonekta sa hardin. May problema ba, J.K. Reyes? Tanong niya, ang kanyang boses ay mas malakas kaysa sa kanyang inaasahan. Nagulat si Althea. Agad niyang binawi ang kanyang kamay na para bang nahuli sa isang ipinagbabawal na gawain. Umiling siya at mabilis na isinuot ang malinis na damit kay Leo. Wala, Jim de Alva. Mayroon lang siyang maliit na birthmark. Ngayon ko lang napansin. Ang kanyang paliwanag ay lohikal, ngunit ang kanyang reaksyon ay hindi. May kung anong nakita si Marco sa mga mata nito, isang kislap ng pagkilala, isang multo ng isang alaala, bago ito muling nawala. Gabi na. Tapos na ang trabaho ni Althea. Ang bahay ay tahimik na muli. Si Leo ay mahimbing nang natutulog sa kanyang silid. Ngunit si Marco ay hindi mapakali. Nagpabalik-balik siya sa kanyang study, hawak ang isang baso ng whiskey, ang mga imahe ng araw na iyon ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang paraan ng pagpipinta ni Leo. Ang katahimikan sa hapagkainan. Ang paraan ng pagtitig ni Althea sa balat ng kanyang anak. Bawat araw na kasama niya si Althea ay nagdaragdag ng isang bagong layer ng pagkalito. Ang babaeng nasa isip niya, isang sakim, walang pusong babae na ipinagpalit ang kanilang pag-ibig sa pera, ay hindi tumutugma sa babaeng nakikita niya araw-araw. Ang A.K. Reyes na ito ay matyaga, mahabagin, at may koneksyon kay Leo na hindi kayang bilhin ng pera. Sino ang nagsisinungaling? Ang kanyang alaala o ang kanyang mga mata? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang malambing na tunog ang umabot sa kanyang pandinig. Isang himig. Dahan-dahan, naglakad siya palabas ng kanyang study, sumusunod sa pinagmumulan ng musika. Dinala siya nito sa pasilyo, patungo sa silid ni Leo. Ang pinto ay bahagyang bukas. Sumilip siya. Doon, sa tabi ng kama ni Leo, nakaupo si Althea sa isang maliit na upuan. Akala niya ay nakaalis na ito. Ang ilaw mula sa lampshade ay nagbibigay ng isang malambot na liwanag sa kanyang mukha. Hinihimas niya ang buhok ni Leo habang humihimig ng isang oyay. Hindi ito ang tea sa ugwe ng duyan o anumang pamilyar na kanta.
Ito ay isang himig na simple at personal, isang kantang hindi pa niya narinig mula kanino man. Maliban sa isa, biglang bumalik si Marco sa nakaraan, 8 taon na ang lumipas. Isang gabi ng tag-ulan sa maliit nilang apartment. Katatapos lang ng isang mahirap na linggo sa unibersidad. Siya ay pagod at balisa. Hiniga siya ni Althea sa kanyang kandungan at sinimulang himigin ang kantang iyon. Kanta ko yan para sa'yo, bulong nito noon. Para kapag malungkot ka, maririnig mo ako at malalaman mong nandito lang ako. Ang himig ng kahapon. Ang himig na akala niya ay kinalimutan na niya. Narito, inaawit ng parehong babae, para sa kanyang anak. Isang alon ng emosyon ang rumagasa kay Marco, galit, pananabik, pagkalito, at isang sakit na mas matindi pa kaysa dati. Paano niya nagagawang gamitin ang kanilang kanta para sa batang hindi naman ito? Ang pag-iisip ay naputol. Hindi niya kayang tapusin ito. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid. Ang sahig na kahoy ay lumangitingit sa ilalim ng kanyang bigat. Napalingon si Althea, nagulat. Agad siyang tumayo, ang kanyang mukha ay namula. Di Alva. Sorry. Hindi pa siya makatulog kaya't. Pasensya na. Aalis na ako. Ngunit hindi siya hinayaan ni Marco na umalis. Isinara niya ang pinto sa likuran niya, ang tunog ng pag-click ay tila isang pinal na hatol. Saan mo natutunan ang kantang iyan? Tanong niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng bigat. Ang bawat salita ay maingat na binitiwan na para bang isang piraso ng babasaging salamin. Ang pagkalito ay malinaw na gumuhit sa mukha ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Ang alin po? Ang oyayi, di ni Marco, humakbang siya palapit. Ang kantang iyon. Saan mo iyon narinig? Ang hangin sa silid ay biglang bumigat. Ang tanging maririnig ay ang mahimbing na paghinga ni Leo at ang malakas na pagtibok ng sariling puso ni Marco sa kanyang mga tainga. Hindi ko alam, sagot ni Althea. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Umiling siya, na para bang sinusubukang alisin ang isang bagay sa kanyang isipan. Kusa lang lumabas. Minsan kapag kasama ko si Leo, may mga himig na basta na lang dumarating. Tumingin siya kay Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng isang inosenteng pagtataka, na halos makumbinsi si Marco. Bakit po? May kahulugan ba ang kantang iyon? Tinitigan siya ni Marco ng matagal. Sinuri niya ang bawat sulok ng kanyang mukha, hinahanap ang anumang bakas ng pagsisinungaling, ng pagkukunwari. Ngunit wala siyang makita. Ang nakita lang niya ay si Althea, ang Althea na kilala niya noon, bago ang pera, bago ang pagtataksil, bago ang lahat ng sakit. Ang kanyang galit ay nagsimulang matunaw, napalitan ng isang mapanganib na damdamin, pagdududa. Paano kung hindi niya alam? Paano kung ang koneksyon niya kay Leo, ang mga himig, ang paraan ng pagtingin niya sa birthmark, ay hindi isang kalkuladong plano, kundi isang bagay na mas malalim? Isang memorya ng katawan, isang instinct ng isang. Hindi, mabilis niyang pinutol ang pag-iisip. Huwag kang maging hangal, Marco. Pera. Iyon lang ang dahilan. Palagi. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang init ng pagdududa ay muling lumamig at naging yelo. Wala, sagot niya, ang kanyang boses ay muling naging patag at walang emosyon. Isang lumang kanta lang. Huwag mo nang ulitin. Ang sakit ay muling gumuhit sa mga mata ni Althea, dahil sa biglaang paglamig ng kanyang pakikitungo. Ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng isang pagtanggap na tila sanay na siya sa ganitong pagtrato mula sa kanya. Masusunod, sir, sabi niya, bumalik sa kanilang formal na ugnayan. Binuksan ni Marco ang pinto. Maaari ka nang umalis, Did Reyes. Tumango si Althea at naglakad palabas, hindi na muling lumingon. Naiwan si Marco sa silid, nakatayo sa tabi ng kama ng kanyang anak. Pinanood niya ang mahimbing na pagtulog ni Leo, ang kanyang dibdib ay sumisikip sa isang emosyong hindi niya mapangalanan. Ang galit ay naroon pa rin, isang matibay na pader. Ngunit sa gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, isang maliit na butil ng pagdududa ang itinanim. At ang butil na iyon ay nagsimulang tumubo, ang mga ugat nito ay kumakalat sa matigas na lupa ng kanyang puso, na naghahanap ng katotohanan. Hindi niya ito matagalan. Ang pananatili sa kawalan ng katiyakan ay mas masahol pa kaysa sa sakit ng katotohanan, o kahit sa kasinungalingang matagal na niyang pinaniwalaan.
Tumalikod siya, ang kanyang mga kilos ay biglaan at desidido. Mabilis niyang tinahak ang pasilyo, ang kanyang mga yapak ay mabibigat sa sahig na kahoy. Naabutan niya si Althea sa paanan ng hagdanan, naghahanda ng umalis. Reyes, tawag niya. Huminto si Althea at lumingon, ang kanyang kamay ay nasa barandilya. Sir! Huminga ng malalim si Marco, ang kanyang mga mata ay matalim at nakapokus. Tinanggal niya ang lahat ng emosyon sa kanyang mukha, pinalitan ito ng malamig na otoridad ng isang CE na magsasagawa ng isang corporate interrogation. Ang aking tanong kanina. Hindi mo sinagot ng maayos, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng panganib. Iulit ko. At gusto ko ng isang tapat na sagot. Lumapit siya, bawat hakbang ay nagpapaliit sa espasyo sa pagitan nila, hanggang sa nakatayo na lamang siya isang hakbang sa itaas niya sa hagdanan na nagbibigay sa kanya ng isang nangingibabaw na presensya. Ang kantang iyon, pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Ang oyay para kay Leo. Hindi iyon isang ordinaryong himig. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata, hinahamon itong panindigan ang kanyang pagkukunwari. Iyon ang kantang ginawa mo para sa akin. Sa isang gabing umuulan, sa maliit nating apartment sa Katipunan. Kaya sabihin mo sa akin, Althea, sabi niya, ginagamit ang kanyang unang pangalan sa unang pagkakataon, na tila isang sandata. Paano mo nagawang kantahin ang ating kanta sa aking anak, na para bang wala kang naaalala? Ang pangalan niya, Althea, ay lumabas sa kanyang mga labi na parang isang sumpa, isang pamilyar na tunog na matagal nang hindi naririnig, at ang bigat nito ay halos magpabuwal sa kanya. Ang tanong ni Marco ay isang direktang tama sa kanyang puso, isang pagbubunyag ng isang alaala na dapat ay sa kanila lang. Paano niya sasagutin ang isang bagay na hindi niya maalala? Tinitigan niya ang mga mata ni Marco, mga matang dati puno ng pagsamba, ngunit ngayon ay puno ng akusasyon. Nakita niya ang sakit sa likod ng galit, ang sugat na hindi kailanman naghilom. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Althea na ang himig na iyon ay hindi lang isang simpleng oyay. Ito ay isang piraso ng kanilang nakaraan, isang sagradong bagay na kanyang nilapastangan nang hindi niya nalalaman. Marco, ako, nagsimula siya, ang kanyang boses ay nanginginig. Wala akong maalala. Maniwala ka sa akin kung alam ko lang ni. Kung alam mo lang, ano, putol ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pait. Hindi mo gagamitin? O mas lalo mo pang gagamitin para paikutin ako? Hindi, mabilis niyang sagot, ang kanyang depensa ay kasing tulis ng isang sigaw. Ang sakit ng kanyang mga salita ay tumago sa kanya. Hindi ako ganyang klaseng tao. Hindi mo na ba ako kilala? Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Marco. Ang akala ko kilala kita. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Walang salita ang makakapaglarawan sa sakit na naramdaman ni Althea. Ang bawat akusasyon ay isang bagong sugat sa kanyang puso, na dinadagdagan ang 7 taong kirot na kanyang tiniis. Tumalikod siya, hindi na makayanan ang tingin ni Marco. Tapos na ang oras ko, Div de Alva, sabi niya, pilit na ibinabalik ang formalidad sa kanilang pag-uusap. Kailangan ko nang umalis. Hindi na siya pinigilan ni Marco. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon, patungo sa malamig na gabi, naramdaman niya ang mga mata nito na nakasunod sa kanya, isang bigat sa kanyang likuran na mas mabigat pa kaysa sa ulan. Kinabukasan, pumasok si Althea sa mansyon de Alva na may mabigat na puso. Inaasahan niya ang isa na namang araw ng tensyon at mga akusasyon mula kay Marco. Ngunit sa kanyang pagtataka, hindi niya ito nakita. Ayon sa kasambahay, maaga itong umalis para sa isang mahalagang pulong sa labas ng syudad at maaaring hindi na bumalik hanggang gabi. Isang bahagi niya ang nakahinga ng maluwag. Ang isa pang bahagi ay nakaramdam ng pagkadismaya. Sa halip, ang sumalubong sa kanya sa sala ay si Doña Elvira, na may kasamang isang babae. Isang babaeng tila lumabas mula sa pabalat ng isang mamahaling magasin. Matangkad, balingkinitan, nakasuot ng isang eleganteng damit na kulay krema na bumagay sa kanyang perpektong kutis. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng walang kahit isang hibla na wala sa lugar. Ang kanyang ngiti ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at mapanuri. Ah, Dick Reyes, tamang-tama ang pagdating mo, bati ni Doña Elvira. Ang kanyang boses ay malambing na parang pulot, ngunit alam ni Althea ang lason na nakatago sa ilalim nito.
Gusto kong ipakilala sa iyo si Isabel Gonzaga. Tumayo si Isabel at inilahad ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak nito ay malamig at panandalian. It's the pleasure to finally meet you, sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay kasing kinis ng seda. I've heard so much about you. You're the miracle worker for Liu. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, sagot ni Althea. Pakiramdam niya ay maliit siya sa harap ng karangyaan ng babae. Huwag kang masyadong magpakumbaba, Hija, sabat ni Doña Elvira, tinatapik ang upuan sa tabi ni Isabel. Maupo ka. Si Isabel ay anak ng matalik na kaibigan at business partner ng yumaong asawa ko. At malapit na rin siyang maging bahagi ng pamilyang ito. Ang huling pangungusap ay binitiwan na may kasamang isang makahulugang tingin kay Isabel na sinuklian naman ng isang nahihiyang ngiti. Malinaw ang mensahe, ito ang babaeng nararapat para kay Marco. Hindi ikaw. Actually, pagpapatuloy ni Isabel, ibinaling ang kanyang tingin kay Althea. Ang kanyang ngiti ay hindi nagbago, ngunit ang kanyang mga mata ay lumamig. Kaya ako narito ay dahil nag-aalala ako para kay Leo. At para kay Marco. This must be very difficult for him, having you here considering your history. Natigilan si Althea. Ipinagpaalam ko na kay Emith de Alva na maaari akong palitan kung hindi siya komportable. Oh, no, mabilis na sabi ni Isabel, iwinawagayway ang kanyang kamay na para bang iwinawaksi ang ideya. Marco is too much of a professional for that. He will always choose what's best for his son, even if it causes him personal pain. That's the kind of man he is. A sacrificial man. Ang bawat papuri kay Marco ay isang patagong insulto kay Althea. Ang sa akin lang, bilang malapit na kaibigan ng pamilya, gusto ko lang tiyakin na ang lahat ay nasa ayos. Na walang anumang distractions. Naramdaman ni Althea ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ito ay isang deklarasyon ng giyera na isinagawa sa pinaka-eleganting paraan. Sa kabutihang palad, dumating si Leo kasama ang kanyang yaya na pumutol sa tensyon. Agad na tumayo si Althea. Kung papayagan ninyo ako, oras na para sa therapy session ni Leo. Ito ang kanyang pagtakas. Ngunit habang papunta sila sa therapy room, narinig niya ang bulong ni Doña Elvira kay Isabel, sapat na malakas para marinig niya. Tingnan mo, ganyan siya. Laging ginagamit ang bata para takasan ang isang mahirap na usapan. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa kanya. Pinilit ni Althea na huwag pansinin ang mga salitang iyon. Sa loob ng therapy room, kasama si Leo, doon lang siya nakakahanap ng kapayapaan. Ang mundo sa labas, kasama ang mga multo ng nakaraan at ang mga bagong kaaway, ay pansamantalang nawawala. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Kalagitnaan ng kanilang sesyon, habang abala sila sa pagbuo ng isang tour gamit ang mga bloke, isang bagong kasambahay ang pumasok. Hindi ito pamilyar kay Althea. May dala itong isang tray na may gatas at isang plato ng cookies. Pinabibigay po ni Ma'am Elvira, sabi ng kasambahay, inilapag ang tray sa isang maliit na mesa. Merienda raw po para kay Sir Leo. Salamat, sabi ni Althea. Pero mayroon kaming sinusunod na diet plan para kay Leo. Hindi siya maaaring kumain ng kahit ano na wala sa listahan. Tiningnan niya ang mga cookies. Mukha itong oatmeal na karaniwang ligtas para kay Leo. Ngunit may mga maliliit na piraso ito na mukhang mani. Si Leo ay may matinding allergy sa mani. Ah, sinabi ko na po yan kay Ma'am, sabi ng kasambahay, tila hindi komportable. Pero sabi po niya, ito raw po ang paborito ni Sir Marco noong bata pa siya, at siguradong magugustuhan din daw po ni Sir Leo. Oatmeal cookies lang daw po yan. Nag-alinlangan si Althea. Ang instinct niya ay nagsasabing huwag. Ngunit ang kasambahay ay naghihintay at ayaw niyang gumawa ng eksena. Marahil ay nag-o-overact lang siya. Marahil ay pasas lang ang mga pirasong iyon. Sige, pakilagay na lang dyan, sabi niya. Ako na ang magbibigay sa kanya mamaya. Nang makaalis ang kasambahay, itinulak ni Althea ang plato palayo sa abot ni Leo. Ngunit huli na ang lahat. Ang atensyon ni Leo ay nakuha na ng cookies. Tumayo ito at lumapit sa mesa. Bago pa man makakilos si Althea, kumuha si Leo ng isang piraso at isinubo ito. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Sa loob ng isang minuto, ang mukha ni Leo ay nagsimulang mamula.
Pagkatapos ay nagsimula siyang umubo, isang tuyo at hirap na pag-ubo. Hinawakan niya ang kanyang liig, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Leo, sigaw ni Althea, ang takot ay tila isang malamig na kamay na dumagan sa kanyang puso. Agad niyang kinuha ang kanyang emergency kit. Sa loob nito ay isang EpiPen. Nang walang pag-aalinlangan, itinurok niya ito sa hita ni Leo. Kasabay nito, sumigaw siya ng tulong. Ang mga kasambahay ay nagtakbuhan papasok, kasunod sina Doña Elvira at Isabel. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng isang perpektong halo ng pag-aalala at pagtataka. Anong nangyari? Sigaw ni Doña Elvira, ang kanyang boses ay puno ng akusasyon. Ang cookies. May mani iyon, sagot ni Althea habang sinusuri ang paghinga ni Leo na unti-unti nang bumubuti dahil sa gamot. Sinabi ko nang hindi siya maaaring kumain ng kahit ano. Anong sinasabi mo? Sabi ni Doña Elvira, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ikaw ang doktor dito. Responsibilidad mong alamin kung ano ang kinakain niya. Pinasadya ko ang mga cookies na iyon. Walang mani yan. Sigurado akong ikaw ang nagbigay sa kanya ng ibang bagay. Ako, hindi makapaniwalang sabi ni Althea. Bakit ko naman gagawin yon? Hindi ko alam, sigaw ni Doña Elvira, lumapit kay Leo at niyakap ito. Marahil ay para ipakita na kailangan ka namin? Para gumawa ng isang krisis para ikaw ang maging bayani? Napakatuso mo. That's a very serious accusation, Doña Elvira, kalmadong sabat ni Isabel. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Althea na may pagdududa. Naramdaman ni Althea na ang mga pader ay papalapit sa kanya. Siya ay pinapalibutan. Isang setup. Isang perpektong bitag. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses na may otoridad ang pumutol sa lahat. Anong nangyayari dito? Nakatayo sa pintuan si Marco. Ang kanyang mukha ay isang madilim na ulap, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy habang tinitingnan ang eksena, ang kanyang ina na umiiyak habang yakap si Leo, si Isabel na nakatayo sa tabi nito na parang isang loyal na alalay, at si Althea na nakatayo sa gitna, mukhang isang kriminal na nahatulan na. Marco, iho. Mabutit dumating ka, sabi ni Doña Elvira, tumakbo palapit sa kanya. Ang babaeng ito. Muntik na niyang patayin ang anak mo. Tumingin si Marco mula sa kanyang ina patungo kay Althea. Ang kanyang tingin ay malamig at hindi mabasa. Ipaliwanag mo, utos niya kay Althea, ang kanyang boses ay walang emosyon. Huminga ng malalim si Althea, pilit na pinapakalma ang nanginginig niyang mga kamay. May nagdala ng cookies. Sinabi kong huwag ibigay pero nakakuha si Leo ng isa. Mayroon itong mani. Nagkaroon siya ng anaphylactic shock. Binigyan ko siya ng epinephrine. Stable na siya ngayon. Sinungaling, sigaw ni Doña Elvira. Ako ang nagpagawa ng cookies na iyan. Alam ng chef na bawal ang mani dito. Ang lahat ng mata ay napunta kay Althea, naghihintay ng kanyang sagot. Naramdaman niya ang bigat ng kanilang mga tingin. Alam niya kung ano ang hitsura nito. Siya ang estranghero, ang EX na may kaduda-dudang motibo. Sila ang pamilya. Ngunit hindi siya susuko. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marco. May natira pang isang piraso sa plato, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag. Maaari nating ipasuri. Ang katahimikan ay nabasag. Si Doña Elvira ay bahagyang natigilan. Ngunit bago pa man may makakilos, mabilis na lumapit si Isabel sa mesa. Oh, divine God, this is so stressful, sabi nito, at aksidenteng nabunggo ang mesa. Ang plato ay nahulog sa sahig, at ang natitirang cookie ay nadurog at kumalat, nahalo sa iba pang mumo sa ilalim ng mesa. Oops! I'm so sorry. I'm so clumsy. Ang ebidensya ay nawala. Ang salita ni Althea laban sa salita ng isang de Alva. Tumingin si Marco sa nagkalat na mumo sa sahig, pagkatapos ay sa mukha ng kanyang ina, sa nagkukunwaring pag-aalala ni Isabel, at sa wakas, kay Althea. Ang mukha ni Althea ay isang larawan ng desperasyon at katapatan. Nakita niya ang paninindigan sa kanyang mga mata, isang paninindigang nagsasabing hindi siya nagsisinungaling. At sa isang iglap, naalala niya ang sinabi nito sa kanya nang pumirma ito ng kontrata, ang kapakanan ni Leo ang palaging mauuna. Isang digmaan ang naganap sa loob ni Marco. Ang kanyang lohika laban sa kanyang 7 taong galit.
Ang kanyang nakikita ngayon laban sa sakit ng nakaraan. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa kanyang ina. Itigil niya na ito, ina, sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na hindi maikakaila. Natigilan si Doña Elvira. Marco, anong ibig mong sabihin? Kinakampihan mo siya. Wala akong kinakampihan, sagot ni Marco, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Althea. Ang sinasabi ko lang, tapusin na natin ito. Ang mahalaga ay ligtas si Leo. Pagkatapos, tumingin siya kay Althea. At sa harap ng kanyang ina at ni Isabel, sinabi niya ang mga salitang nagpatigil sa mundo ng lahat. Reyestes. Reyestes. Ang tatlong salitang iyon ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang hamon, isang deklarasyon. Ang katahimikan sa silid ay halos nakakabingi. Nakita ni Marco ang hindi makapaniwalang ekspresyon sa mukha ng kanyang ina, isang pinaghalong gulat, sakit at galit. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 7 taon na hindi siya sumang-ayon dito ng hayagan. Si Isabel naman ay nagbaba ng tingin, ngunit nakita ni Marco ang pagtiim ng panga nito. Ang pagkatalo ay hindi isang bagay na madali niyang tinatanggap. Si Althea. Tumingin siya kay Althea. Nakita niya ang pagkabigla sa mga mata nito, ngunit sa ilalim nito, isang kislap ng pasasalamat. Isang maliit na pagkilala na sa kabila ng lahat, pinili niyang pakinggan ang katotohanan, o kahit man lang ang posibilidad nito. Marco, hindi mo naiintindihan, nagsimulang muli ang kanyang ina. Ina, naiintindihan ko, putol niya, ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Naiintindihan kong kailangan ni Leo si Eve Reyes. At iyon ang pinakamahalaga sa ngayon. Tapos na ang usapan. Sa mga salitang iyon, binuhat niya si Leo na ngayon ay kalmado na ngunit mukhang pagod at dinala ito palabas ng silid. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman na ang mga mata ng kanyang ina ay tila mga punyal na nakatutok sa kanyang likuran. Kinagabihan, ang mansyon ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Hindi siya kinausap ni Doña Elvira sa hapunan. Si Marco ay nagkulong sa kanyang study, ngunit hindi siya makapagtrabaho. Ang mga pangyayari sa araw na iyon ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Ang mukha ng kanyang ina, puno ng galit. Ang tusong ngiti ni Isabel. Ang perpektong tiyempo ng aksidente. At ang desperadong katapatan sa mga mata ni Althea. Tumayo siya at lumapit sa bintana, tinitingnan ang madilim na hardin sa labas. Dati, ang mundo niya ay simple lang, itim at puti. Si Althea ang kontrabida, ang kanyang ina ang kakampi. Siya ang biktima. Ngunit ngayon, ang mga kulay ay nagsisimulang maghalo. Ang mga linya ay lumalabo. Sino si Althea Reyes? Ang babaeng umabandona sa kanya para sa pera. O ang babaeng handang makipaglaban para sa kapakanan ng kanyang anak? At sino ang kanyang ina? Ang mapagmahal na ina na sumalo sa kanya nang siya ay bumagsak. O isang babaeng may kakayahang magsinungaling at manakit para makuha ang gusto niya? Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang araw na umalis si Althea. Ang natatandaan lang niya ay ang sakit ng ulo mula sa alak na kanyang ininom ng nagdaang gabi, ang sakit sa kanyang dibdib, at ang mga salita ng kanyang ina. Umalis na siya, Marco. Kinuha niya ang pera at umalis. Sinabi niya sa akin na hindi pa siya handa maging ina. Na mas mahalaga ang kanyang kinabukasan. Tinanggap niya ang mga salitang iyon ng walang tanong. Sobrang sakit para magtanong. Mas madaling maniwala. Mas madaling magalit. Ngunit ngayon, pagkatapos ng 7 taon, ang mga tanong ay nagsisimulang mabuo. Bakit hindi man lang siya nag-iwan ng sulat? Bakit hindi niya sinubukang tawagan ako? Bakit sa ina ko siya nakipag-usap at hindi sa akin? Napagtanto niya, sa isang nakakagulat na sandali, na ang buong bersyon ng kwentong iyon ay nagmula sa iisang tao lamang. Sa kanyang ina. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyong nakakatakot dahil maaari nitong wasakin ang pundasyon ng kanyang buhay. Kailangan niyang malaman ang katotohanan kahit ano paman ang kahinatnan nito. May isang tao na maaaring may alam. Isang taong nandoon noong mga panahong iyon. Kinabukasan, isang Sabado, nagdahilan siyang may pupuntahan siyang site inspection.
Ngunit sa halip na pumunta sa isang construction site, nagmaneho siya papunta sa timog, sa isang tahimik na bayan sa Laguna kung saan nakatira ang isang matandang lalaki na matagal na niyang hindi nakikita. Si Mang Lando, ang dati nilang family driver. Ang taong naglingkod sa kanyang ama sa loob ng 30 taon. Nagretiro ito ilang taon na ang nakalipas, pagkatapos ng araw na iyon. Nakita niya si Mang Lando sa isang maliit na bahay na napapaligiran ng mga halaman. Ang dating malakas na driver ay matanda na ngayon, ang kanyang buhok ay puti na at ang kanyang mga balikat ay hukot na. Nagulat ito nang makita si Marco. Sir Marco, gulat na sabi nito. Ano pong ginagawa ninyo rito? Mang Lando, maaari ba tayong mag-usap? Sa loob ng maliit na sala, na amoy kape at lumang kahoy, sinimula ni Marco ang kanyang mga tanong. Noong una, si Mang Lando ay mailap. Ang kanyang mga sagot ay maikli at umiiwas. Matagal na po yun, sir. Halos hindi ko na po matandaan. Subukan mong alalahanin, Mang Lando, pilit ni Marco, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Ang araw na umalis si Althea. Naaalala mo ba? Sabi ni Ina, ikaw daw ang naghatid sa kanya sa airport. Napayuko si Mang Lando, tinitingnan ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa paghahardin. Hindi ko po siya hinatid sa airport, sir. Ang simpleng pangungusap na iyon ay tumama kay Marco na parang isang malakas na suntok. Ano? Saan mo siya dinala? Nag-angat ng tingin si Mang Lando at nakita ni Marco ang isang bagay sa kanyang mga mata na matagal na nitong itinatago, pagsisisi. Sa isang klinika po, sir. Isang klinika, ulit ni Marco, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Bakit? Anong nangyari? Si Mang Lando ay nagsimulang umiyak, ang kanyang mga hikbi ay mahina at puno ng sakit. Si Maam Elvira po ang nag-utos. Nagdurugo daw po si Maam Althea. Sabi niya, dalhin ko raw po siya sa isang maliit na klinika sa May Pasay. Huwag daw po sa Lucas o sa Makati Med para hindi malaman ng media. Ang Lucas. Iyon ang sinabi ng kanyang ina. Na doon dinala si Althea at doon nakunan. Isa na namang kasinungalingan. Anong nangyari sa klinika, Mang Lando? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay naging isang desperadong bulong. Hindi ko po alam lahat, Sir Marco, sabi ng matanda, pinupunasan ang kanyang mga luha. Pinaghintay lang po ako ni Maam Elvira sa labas. Pero nakita ko po si Maam Althea paglabas niya. Umiiyak po siya ng husto. Wasak na wasak po ang itsura niya. Pagkatapos po, inihatid ko siya sa isang bus station. Yun po ang huling beses na nakita ko siya. Si Mang Lando ay tumingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. Patawarin niyo po ako, sir. Matagal ko na pong gustong sabihin sa inyo, pero natakot po ako kay Maam Elvira. Sinabihan niya po akong manahimik. Umalis si Marco sa bahay ni Mang Lando na tila lumulutang. Ang mundo sa paligid niya ay tila hindi totoo. Isang klinika sa Pasay. Hindi Lucas. Isang Althea na umiiyak, hindi isang babaeng masayang nagbibilang ng pera. Gamit ang kanyang impluwensya, hindi naging mahirap hanapin ang pangalan ng klinika. Ito ay isang maliit, halos nakalimutan ng lugar. Pagdating niya roon, ang amoy ng disinfectant at pagluma ang sumalubong sa kanya. Kinausap niya ang head nurse, isang matandang babae na may matalas na memorya. Noong una, ayaw nitong magsalita. Ngunit nang ipakita ni Marco ang kanyang at nag-alok ng malaking donasyon sa klinika, lumambot ito. Dinala siya nito sa isang maalikabok na silid ng mga lumang record. Pagkatapos ng halos isang oras na paghahanap, nakita nila ito. Isang manipis na folder. Nakasulat sa labas, Reyes, Althea. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang binubuksan niya ito. Sa loob, naroon ang isang medical chart. Petsa, 7 taon na ang nakalipas. Pangalan ng pasyente, Althea Reyes. Edith on, spontaneous abortion. Isang alon ng pamilyar na sakit ang bumalot sa kanya. Totoo nga. Nakunan siya. Ngunit habang tinitingnan niya ang dokumento, isang maliit na sulat kamay sa ilalim ng pahina ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang nota mula sa doktor na nag-asikaso. Ang mga salita ay bahagyang kupas na, ngunit malinaw pa ring mabasa. Pasyente, dinala ni Elvira de Alva.
Humiling na ilihim ang totoong kondisyon ng sanggol. Napahinto sa paghinga si Marco. Ang totoong kondisyon ng sanggol. Anong ibig sabihin noon? Kung nakunan siya, ano pang kitotoong kondisyon ang kailangang ilihim? Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay sa iba pang mga papel sa folder. At doon, sa likod ng chart, nakasuksok ang isang kapirasong papel. Isang kopya ng resibo ng laboratorio. Mayroon itong isang listahan ng mga pagsusuri. Ngunit ang kumuha ng kanyang pansin ay ang isang linya sa pinakababa. Blood type result, infant, o panandang pandagdag. O positive. Ang dugo ni Marco ay A positive. Ang dugo ni Althea, alam niya, ay O negative. Possible. Ngunit ang dugo ni Leo, ang dugo ng kanyang anak, ay O positive. Ang folder ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang mga papel ay kumalat sa maalikabok na sahig. Ang kanyang isipan ay isang naggangalit na bagyo. Ang oyayi. Ang birthmark. Ang klinika sa Pasay. Ang lihim na nota ng doktor. At ang dugo. Mga piraso ng isang palaisipan na ayaw buuin ng kanyang isipan dahil ang larawang mabubuo ay masyadong nakakakilabot para harapin. Ang biyahe pabalik sa Forbes Park ay isang malabong imahe. Si Marco ay nagmamaneho na parang isang makina, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela, ngunit ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar, isang maalikabok na silid. Nakatitig sa isang piraso ng papel na sumisira sa pundasyon ng kanyang buong pagkatao. O positive. Ang salitang iyon ay umuulit-ulit sa kanyang utak, isang drumbeat na kasabay ng mabilis na tibok ng kanyang puso. Isang kasinungalingan. 7 taon ng kanyang buhay ay itinayo sa isang napakalaking kasinungalingan. Ang galit niya, ang sakit, ang pagkamuhi, lahat ay nakadirekta sa maling tao. Ang totoong traidor ay hindi ang babaeng umalis. Ito ay ang babaeng nanatili. Ang babaeng tinawag niyang iina. Pagpasok niya sa tarangkahan ng mansyon, hindi na siya ang hari na umalis kaninang umaga. Isa siyang bagyo na malapit ng manalasa. Ang bawat hakbang niya papasok ng bahay ay mabigat, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng katotohanan ng kanyang dala. Nakita niya ito sa Grand Foyer. Ang kanyang ina, si Donna Elvira, ay kausap ang isa sa mga kasambahay, nagbibigay ng mga utos para sa hapunan. Mukha itong kalmado, elegante, at ganap na walang kamalay-malay sa bagyong paparating. Marco, iho, maaga ka yata, bati nito, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi sumagot si Marco. Naglakad lang siya palapit, ang medical folder ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay na parang isang sandata. Althea. Isang tawag ang gumising kay Althea mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog. Isang hindi rehistradong numero. Balak sana niyang huwag pansinin, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na sagutin ito. Hello? Ma'am Althea, isang nanginginig na boses ng isang matandang lalaki ang kanyang narinig. Si Lando po ito, ma'am. Ang dating driver ng mga De Alva. Napaupo si Althea. Mang Lando. Ang mabait na driver na naghatid sa kanya noong pinakamasamang araw ng kanyang buhay. Mang Lando. Bakit po kayo napatawag? Kailangan niyo pong malaman, ma'am, sabi nito, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Pumunta po rito si Sir Marco. Nagtanong po siya. Sinabi ko po sa kanya ang tungkol sa klinika. Ma'am, patawarin niyo po ako. Dapat noon ko pa po sinabi. Hindi po kayo nakunan. Buhay po ang anak ninyo. Ang cellphone ay halos mahulog mula sa kamay ni Althea. Ang kanyang paghinga ay nahinto. Buhay po ang anak ninyo. Ang mga salitang iyon ay isang pagsabog sa tahimik na mundo ng kanyang pagdadalamhati. Ano-anong ibig ninyong sabihin? Ang anak niyo po at ni Sir Marco si Leo po yon. Hindi na niya narinig ang iba pang sinabi ni Mang Lando. Ang kanyang isipan ay napuno ng ingay. Si Leo. Ang batang may mga matang tulad ng sa kanya. Ang batang may maliit na birthmark sa balikat, isang birthmark na laging laman ng kanyang mga panaginip tungkol sa kanyang nawawalang anak. Nanginginig, binuksan niya ang isang maliit na bowl sa ilalim ng kanyang kama. Mula roon, kinuha niya ang isang sobre. Sa loob nito ay ang lahat ng natitirang alaala niya mula sa nakaraang iyon, isang maliit na pares ng medyas na hindi nagamit at isang kupas na larawan ng ultrasound. Tinitigan niya ang larawan.
Isang maliit na tuldok ng buhay. Isang pangako. At sa tabi nito, inilagay niya ang isang larawan ni Leo na kuha mula sa kanyang cellphone. Ang hugis ng ulo. Ang maliliit na kamay. Ang lahat ay magkatugma. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanya, isang halo ng 7 taong sakit at biglaang pag-asa. Si Leo. Ang kanyang anak. Ang kanilang anak. Hindi na siya nag-isip. Kinuha niya ang kanyang susi at tumakbo palabas ng kanyang apartment. Ang larawan ng ultrasound ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Mayroon lang siyang isang pupuntahan. Marco. Anong problema, Marco? Tanong ni Doña Elvira. Ang kanyang ngiti ay unti-unting nawawala habang nakikita niya ang ekspresyon sa mukha ni Marco. Nagpunta ako sa isang klinika sa Pasay ngayon, ina, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Isang maliit na klinika. Pamilyar ba sa inyo? Ang kulay ay nawala sa mukha ni Doña Elvira. Ngunit mabilis siyang nakabawi. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Talaga? Tanong ni Marco, ibinagsak ang folder sa isang mesang marmol. Kumalat ang mga papel. Dahil ayon sa record na ito, dinala mo doon si Alfer Reyes, 7 taon na ang nakalipas. Iyon ay para sa kanyang kapakanan. Nagdurugo siya. Tinulungan ko siya, depensa ni Doña Elvira. Ang kanyang boses ay nagsimulang tumaas. Tinulungan? O nilin lang, sigaw ni Marco, ang kanyang kontrol ay tuluyan ng nawala. Bakit may nakasulat dito na humingi na ilihim ang totoong kondisyon ng sanggol? Anong kondisyon, Yefe? Ang katotohanang buhay siya. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Althea na parang isang ipu-ipo, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Nasaan siya? Sigaw niya, hindi pinapansin si Doña Elvira. Tumingin siya ng diretso kay Marco. Nasaan ang anak ko? Nakita ni Marco ang hawak nitong ultrasound picture. Ang huling piraso ng palaisipan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa isang iglap, ang lahat ng galit at pagdududa sa pagitan nila ay nawala. Napalitan ito ng isang nag-iisang, nakakayanig na katotohanan. Leo, sagot ni Marco, ang kanyang boses ay basag. Napatakip ng bibig si Althea, ang kanyang mga tuhod ay halos bumigay. Ngunit ang kanyang tingin ay lumipat kay Doña Elvira, puno ng isang galit na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Bakit? Tanong ni Althea, ang kanyang boses ay nanginginig sa sakit. Anong kasalanan ang nagawa ko sa inyo? Anong kasalanan ng isang inosenteng bata? Doon, sa gitna ng Grand Foyer, sa ilalim ng tingin ng 2 taong sinira niya, si Doña Elvira ay tuluyan ng bumigay. Ang kanyang maskara ng isang eleganteng matriarch ay nabasag, inilalabas ang isang babaeng puno ng pait at inggit. Hindi ka karapat-dapat para sa anak ko, sigaw niya, ang kanyang boses ay matinis at puno ng lason. Isang hamak na babae na walang pinanggalingan. Pinaghihirapan ng pamilyang ito ang lahat ng mayroon kami. Hindi ko hahayaang mapunta lang iyon sa isang gold digger na tulad mo. Pera lang ba ang dahilan? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagkasuklam. Sinira mo ang buhay namin para sa pera. Isang baliw na tawa ang kumawala kay Doña Elvira. Ang tawa ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, isang tunog na nakakakilabot. Hindi mo naiintindihan, Marco, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Hindi lang iyon. Hindi ko hahayaang mapunta ang yaman ng ama mo sa dugo ng babaeng yan. Tumingin siya kay Marco, ang kanyang mukha ay napuno ng isang matagal ng kinikimkim na sama ng loob. At isa pa. Hindi ito'y tunay iriven. Ang pagsabog. Ang huling, pinakamasakit na katotohanan. Ang babaeng nagpalaki sa kanya, ang babaeng tinuring niyang ina, ay isa ring kasinungalingan. Ako ang kanyang pangalawang asawa, pagpapatuloy ni Doña Elvira, ang mga salita ay lumalabas na parang lason. Ang tunay mong ina ay namatay sa panganganak sayo. Pinakasalan ako ng ama mo para may mag-alaga sayo. Ngunit hindi niya ako kailanman minahal. Palagi kang mas mahalaga sa kanya. Palagi kang may higit. At hindi ko papayagan na ang anak ng babaeng ito ang magmana ng lahat ng dapat ay sa akin. Ang buong mundo ni Marco ay gumuho. Ang lahat ng kanyang nalalaman ay nawasak sa loob lamang ng ilang minuto. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan na sumunod, ang tunog ng sirena ng pulis ay nagsimulang marinig mula sa malayo, papalapit ng papalapit.
Bago pa man siya umalis sa klinika, tumawag si Marco sa kanyang pinagkakatiwalaang abogado at sa hepe ng pulisya. Nagbigay siya ng isang utos, imbestigahan ang lahat ng financial records ni Doña Elvira sa De Alva Holdings. Alam niyang mayroon pa siyang ibang itinatago. 2 unipormadong pulis, kasama ang kanyang assistant na si David, ang pumasok sa pinto. Doña Elvira De Alva, sabi ng isa sa mga pulis, ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. Inaaresto ka namin sa salang kidnapping at falsification of public documents. At sa maraming bilang ng kasong estafa laban sa De Alva Holdings. Hindi na lumaban si Doña Elvira. Ang kanyang lakas ay nawala. Habang pinupusasan siya, ang tanging nagawa niya ay tumingin kay Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Habang inilalabas siya, naiwan sina Marco at Althea sa gitna ng nasirang foyer, sa gitna ng mga guho ng kanilang buhay. Ang katahimikan ay mabigat, puno ng mga salitang hindi masabi. Dahan-dahan, lumapit si Marco kay Althea. Iniangat niya ang kanyang kamay, nanginginig, at marahang hinaplos ang kanyang pisngi, pinupunasan ang isang butil ng luha. Althea, bulong niya, ang kanyang pangalan ay isang panalangin, isang pagsusumamo ng kapatawaran. Patawarin mo ako. Umiling si Althea, ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Wala kang kasalanan. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 7 mahahabang taon, niyakap ni Marco De Alva si Althea Reyes, hindi dahil sa galit o pananabik, kundi dahil sa isang pinagsasaluhang sakit at isang bagong natagpuang katotohanan. Sila ay 2 nasirang kaluluwa na sa wakas ay natagpuan ang daan pabalik sa isa't isa. Ang mga linggong sumunod sa pagsabog ay isang malabo at magulong panaginip. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Doña Elvira De Alva, ang key socialite queen, ay gumimbal sa mundo ng negosyo at alta sosyedad. Ang mga headline ay sumisigaw ng mga salitang ipandaraya, eskandalo at pagtataksil. Si Isabel Gonzaga at ang kanyang pamilya ay mabilis na lumayo sa gulo, pinutol ang lahat ng ugnayan sa mga De Alva na parabang sila ay isang sakit na nakakahawa. Para kay Marco, ang bawat araw ay isang laban. Kailangan niyang harapin ang legal na bangungot na iniwan ni Elvira sa De Alva Holdings, linisin ang kalat, at tiyakin sa mga investor na matatag pa rin ang kumpanya. Ngunit ang mas mahirap na laban ay ang nangyayari sa loob ng mansyon, sa loob ng kanyang puso. Ang mansyon na dati isang simbolo ng kapangyarihan, ay naging isang tahimik na lugar ng pagpapagaling. Ang bawat sulok ay may paalala ng isang kasinungalingan, ngunit unti-unti, pinupuno nila ito ng mga bagong alaala, mga totoong alaala. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng pakikipagpulong sa mga abogado, umuwi si Marco na pagod ang katawan at isipan. Pagpasok niya sa bahay, ang karaniwang katahimikan ay napalitan ng isang tunog na bihira niyang marinig, ang tawa ni Leo. Sinundan niya ang tunog patungo sa hardin. Doon, sa ilalim ng mga ilaw na nakasabit sa isang malaking puno ng akasya, nakita niya sina Althea at Leo na nakaupo sa damuhan, naglalaro. Gumagawa sila ng mga anino sa isang puting kumot na nakasabit. Ang kamay ni Althea ay gumagawa ng isang ibon, ang maliit na kamay ni Leo ay sumusubok na gumawa ng isang aso. Hindi ganito, anak, malambing na sabi ni Althea. Inaayos ang mga daliri ni Leo. Tingnan mo, isang tuta. At tumawa si Leo. Isang dalisay, masayang tawa na tumago sa puso ni Marco. Tumayo siya roon, sa dilim, pinapanood ang mag-ina. Ang babaeng minahal niya at ang anak na ipinagkait sa kanila. Ang sakit ng 7 taong nawala ay naroon pa rin, isang multo sa kanyang tabi. Ngunit sa unang pagkakataon, ang pag-asa ay mas malakas kaysa sa sakit. Lumapit siya. Naramdaman ni Althea ang kanyang presensya at lumingon, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang totoong ngiti. Hi, sabi niya. Hi, sagot ni Marco, umupo sa damuhan sa tabi nila. Tumingin sa kanya si Leo at sa halip na umiwas ng tingin tulad ng dati, ngumiti ito. Daddy, sabi nito at pagkatapos ay ibinalik ang atensyon sa anino ng tuta. Ang simpleng salitang iyon ay sapat na. Nang gabi ring iyon, matapos nilang patulugin si Leo, nagkita sila sa study. Ang silid na dati isang korte kung saan hinuhusgahan niya si Althea ay naging isang santuwaryo para sa kanilang dalawa. Naupo sila sa sofa, hindi magkatabi, ngunit hindi rin magkalayo. May isang espasyo sa pagitan nila, isang espasyo na puno ng mga salitang hindi pa nasasabi, ng mga luhang hindi pa naiiyak.
Si Marco ang unang bumasag sa katahimikan. Althea, nagsimula siya, ang kanyang boses ay mahina. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong naiisip ang lahat ng nangyari. Ang lahat ng sinabi ko sa'yo, ang lahat ng ginawa ko ang galit, ang pagkamuhi. Hindi ko alam kung paano hihingi ng tawad sa isang paraan na sapat na. Tumingin sa kanya si Althea, ang kanyang mga mata ay malalim at maunawain. Marco, pareho tayong biktima. Nilinlang niya tayong dalawa. Pero naniwala ako sa kanya, sabi ni Marco, ang sakit ay malinaw sa kanyang boses. Hindi ako nagtanong. Hindi ako nag-imbestiga. Hinayaan kong lamunin ako ng galit dahil mas madali iyon kaysa harapin ang katotohanang iniwan mo ako. Ang duwag ko. Hindi ka duwag, sagot ni Althea. Nasaktan ka lang. At ako rin. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Althea. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit sa lahat? Ang isipin sa loob ng 7 taon na hindi mo lang ako iniwan, kundi pati na rin ang anak natin. Na ang lalaking minahal ko, ang lalaking pinangarap kong maging ama ng aking mga anak, ay kayang gawin iyon. Iyon ang pumatay sa akin araw-araw. Ang kanyang mga salita ay isang punya sa puso ni Marco. Tumayo siya at lumuhod sa harap niya, hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi ko magagawa iyon, Thea, sabi niya, ginagamit ang kanyang palayaw mula sa nakaraan. Kahit kailan. Ikaw at si Leo kayo ang buhay ko. Noon at lalo na ngayon. Patawarin mo ako sa hindi paghahanap sa'yo. Patawarin mo ako sa hindi paglaban para sa atin. Umiyak sila, para sa 7 taong nasayang, para sa sakit na kanilang tiniis, at para sa katotohanang sa wakas ay malaya na. Sa gabing iyon, walang nangyari kundi pag-uusap at pagluha. Ngunit iyon ay sapat na. Iyon ang simula ng paghilom. Makalipas ang 1 buwan, ang legal na bagyo ay nagsimulang humupa. Si Doña Elvira ay nahatulan at nakulong. Ang De Alva Holdings ay muling tumayo sa paa nito, mas matatag dahil sa pamumuno ni Marco. Isang maaraw na Sabado ng umaga, ginising ni Marco si Althea at Leo. Mag-empak kayo, sabi niya, isang misteryosong ngiti ang nasa kanyang mga labi. May pupuntahan tayo. Nagmaneho sila palabas ng syudad, patungo sa isang pamilyar na direksyon. Huminto sila sa isang beach resort sa Batangas, ang parehong lugar kung saan sila unang nagbakasyon bilang magkasintahan. Habang papalubog ang araw, naglalakad silang tatlo sa dalampasigan. Ang langit ay isang obra maestra ng kulay kahel, rosas, at lila. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Althea. Sa kabilang panig, hinawakan ni Althea ang kamay ni Leo. Huminto sila. Humarap si Marco kay Althea. Walang sing-sing. Walang magarbong salita. Tanging katapatan sa kanyang mga mata. 7 taon tayong pinaglayo, sabi niya. Ayoko nang masayang pa ang kahit 1 segundo. Hindi ko nahahayaang may humadlang sa atin. Tumingin siya kay Leo na masayang naglalaro sa buhangin at pagkatapos ay bumalik kay Althea. Ayokong maging kliyente mo lang, Thea. Ayokong maging ama lang ng anak mo. Gusto kong maging asawa mo. Gusto kong maging pamilya tayo. Huminga siya ng malalim. Uwi na kayo ni Leo, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Uwi na kayo sa akin. Ang mga luha ng kaligayahan ay dumaloy sa mga pisngi ni Althea. Tumango siya, hindi makapagsalita. Niyakap siya ni Marco. At sa gitna ng kanilang yakap, lumapit si Leo. Sa isang kilos na hindi pa nito nagagawa dati, ipinulupot nito ang kanyang maliliit na braso sa kanilang dalawa, yumakap sa kanila, isinasama ang sarili sa kanilang mundo. Natawa silang dalawa sa gitna ng kanilang mga luha. Tumingin si Marco sa kanyang mag-ina habang ang huling sinag ng araw ay lumulubog sa karagatan. Ang sakit ng nakaraan ay hindi kailanman lubusang mawawala, ngunit ito ay magiging isang paalala lamang ng kanilang katatagan. Ang kanilang kwento ay hindi isang fairy tale. Ito ay isang kwento ng sakit, pagkawala at kasinungalingan. Ngunit ito rin ay isang kwento ng pag-asa, pagpapatawad at pangalawang pagkakataon. Nakatayo sa dalampasigang iyon, sa ilalim ng papalubog na araw, si Marco de Alva ay hindi na isang hari sa isang toreng garing. Isa na siyang ama. Isa ng asawa. At sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, siya ay buo. Ito ang kanilang bagong simula.
At dito nagtatapos ang kwento ni na Marco, Althea, at ng kanilang munting anghel na si Leo. Isang kwentong isinulat ng tadhana, sinubok ng kasinungalingan, ngunit pinagtibay ng pag-ibig na tunay at wagas. Mga minamahal kong tagapakinig, maraming salamat. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nagpapasalamat ako sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa paglalakbay ninyo kasama ko sa bawat kabanata ng kwentong ito. Bawat salita na aking isinulat, bawat emosyon na aking sinubukang iparamdam, ay iniaalay ko sa inyo. Ang pagsulat sa istorya ni na Marco at Althea ay isang paglalakbay din para sa akin, isang paglalakbay sa mundo ng sakit, pagpapatawad, at walang hanggang pag-asa. May mga pagkakataong nadama ko ang kanilang pighati, at may mga sandaling naluha ako sa kanilang tagumpay. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, baunin ninyo ang aral na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman sumusuko. Ito ay marunong magpatawad, may kakayahang maghilom, at laging nakakahanap ng daan pabalik, gaano man kadilim ang nakaraan. Sana'y ipaalala nito sa atin na sa kabila ng mga kasinungalingan at pagsubok, ang katotohanan at pagmamahal pa rin ang laging mananaig. At higit sa lahat, sana'y magbigay ito ng pag-asa na ang bawat pagtatapos ay isang pagkakataon para sa isang bago at mas magandang simula. Muli ang aking taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa ating muling pagsasama sa mga susunod pang kwento ng buhay at pag-ibig. Kung ang istoryang ito ay nakaantig sa inyong puso, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin. Nais kong marinig ang inyong kwento.